Bakasyon na naman. Sa wakas makakapag-celebrate na din kami ng GF ko ng aming anniversary. Napagdesisyonan nga naming dalawa na sa Baguio kami pumunta since parehas kaming hindi pa nakakapasyal dito. Nagsimula sa masayang biyahe. Since parehas gaming, galing South kaya medyo mahaba-habang biyahe ito para sa amin. Siyempre nakaredy na ang mga susuotin namin sa paggala. Dahil sa biglaan lang din ang aming pagpunta, wala pa kaming narentahan na matutuluyan. Kaya habang nasa biyahe kami, naghanap-hanap na kami ng apartment or kahit simpleng tirahan lang para sa 3 days sana naming pamamasyal sa Baguio. So may nakita nga kami na medyo may kalumaan ng bahay at medyo may kalayuan ng konti sa city pero solo lang namin. Kaya sinabi ko na go na at kunin na namin yon kasi wala na nga kaming oras pa. Heto na nga at gabing-gabi na nung dumating kami sa aming tutuluyan, nag-iisang bahay at medyo madilim pa. Pagkababa namin sumalubong ang isang matandang babae na pinagbuksan kami ng gate at pinapasok sa bahay. Dahil sa parehas kaming pagod ng aking girlfriend, ay agad naming tinungo ang aming kwarto na tinuro ng matandang caretaker. Medyo weird at nakakatakot na bahay. Lalo na't sa itsura ng bahay palang alam mong sobrang tagal na nitong tinayo. After namin magayos ng gamit, minabuti kong lumabas para hanapin at magtanong sa matandang caretaker. Pero bigla na lang din siyang nawala at hindi na namin napansin yon dahil dala ng aming pagod at pag-aayos ng aming gamit. Kaya minabuti kong ipagpabukas na lang ang pagtatanong sa ibang mga bagay about sa bahay. Nung nasa kwarto na kaming dalawa, nagulat kami sa isang malakas na tunog. Isang tunog ng orasan na sinauna. Hudyat yun na 12:00 na ng hating gabi. Kaya minabuti na naming maglinis ng katawan bago kami matulog. May sarili nga palang comfort room ang aming kwarto na tinuluyan. Naunang pumasok at naglinis ang aking kasintahan. Kaya ako ang naiwan sa kama. Habang hawak ang aking cellphone, may nadinig ako na iyak ng isang bata. Napaisip ako may kapitbahay ba kami, pero bakit parang ang lapit lang ng iyak ng bata? Hindi ko na lang pinansin kasi alam ko sa sarili ko na di naman ako takot at di ako naniniwala sa mga ganyan. Kaya pinagpatuloy ko lang ang pag-cellphone ko para sa pag-search ng mga gagalaan namin ng girlfriend ko bukas. Bigla na lang ako nagulat nung lumabas ang kasintahan ko. Niyakap niya ako ng mahigpit at umiiyak siya halatang takot na takot. Sabi ko bakit napaano ka? May nakita daw siyang bata sa harap ng salamin. Nagulat ako pero sabi ko baka guni-guni mo lang kasi pagod ka sa biyahe. Sabi niya hindi matagal daw nakatingin sa kanya at umiiyak. Kaya napaisip ako, yun ba yung nadinig ko kanina? Bigla din akong kinalibutan at tumas ang balahibo ko. Kasabay nun ang isang malakas na alulong ng isang aso. Minabuti kong humiga na kami para maibsan ang takot ng kasintahan ko at hindi ko siya iniwan habang nakayakap siya sa akin. Ilang minuto lang nakatulog na siya. Ako naman ay gising na gising pa. Naguguluhan ako sa mga nangyayari. Habang nakikiramdam kasi sobrang tahimik ng paligid, tanging alulong ng aso paminsan-minsan ang madidinig mo lang. Maya-maya pinikit ko ang aking mata. Tapos pagdilat ko may nakatayo sa harap ko na babae at bata na umiiyak at sobrang nakakatakot ang mga mukha nila. Sa sobrang takot ko, pumikit ulit ako at nagdasal. Hanggang sa nakatulog na din pala ako dala ng pagod. Pagkag! Isang malakas na tunog ang nagpagising sa aming dalawa ng kasintahan ko. Bumagsak pala ang cellphone ko sa hig. Umaga na din pala. Parehas kaming takot at tahimik dahil sa nangyari nung gabing yon. Kaya naman minabuti na naming mag-ayos para sa first day ng gala namin sa Baguio. Para na din makalimutan ang nakakatakot na karanasan namin na yon. Paglabas namin ng kwarto, laking gulat namin na ang kalat ng bahay at sobrang dumi. May mga sapot pa kung saan-saan. Ngunit hindi naman ganun ang dinatnan namin kagabi nung dumating kami, sobrang linis at ayos. Kaya sa takot namin bumaba kami, ang mas lalong nagpataas ng balahibo namin nung palabas kami ng gate ay may dumaan na isang lalaki, kaya minabuti kong magtanong na din. Mawalang galang na po kuya, may dumadaan po bang sasakyan dito or kahit tricycle po? Ang sagot niya sa amin na kinagulat din niya nung makita kami. Anong ginagawa niyo dyan sa bahay na yan? Alam niyo bang 30 Wisherers nang walang nakatira dyan at walang sasakyan na dumadaan dito iho? Sabi ko, paano ho mangyayari yun eh? May caretaker pa ho kaming nakausap kagabi at ito yung uupahan naming bahay sa loob ng 3 araw. Sabi niya na halatang nanginginig at natatakot. Mukhang napaglaruan kayo ng maginang nagbigti dyan 30 years na ang nakakalipas. At agad siyang tumakbo. Kami naman sa takot namin kinuha namin
ang gamit namin at sabay, mabilis na umalis palayo ng bahay. At nung may nakita kaming masasakyan sa kalayuan, ay agad kaming sumakay para makalayo sa aming tinuluyan. Abangan ang part 2. Comment lang kayo guys kung may kwento din, kayo na nakakatakot.